Wala na. Ending na to. Grabe, shock sila dito. Just now, breaking news. Tamba at mga dilawan, shock dito. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ang Balitang Narito, Pinoy TV. Balitang Pinoy Siyempre, TV. supportahan natin yan, Balitang Pinoy TV. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at ito na nga Ayan, pag-usap. syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Banat Bay. Ayan, idol natin yan si Banat Bay, no? Talagang natutuwa tayo kapag yan ang nire-reaction na natin, mga katunay. Syempre, supportahan natin ang channel ni Banat Bay. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe, mga katunay, para maging updated tayo sa mga vlogs, sa mga reactions na inilalabas ni Sir Banat Bay. At syempre, don't forget na suportahan din ang mga idol natin na Banateros. Ipagpatuloy natin. Pag na po natin ng mga issue sa lipunan. Ako po, at hindi ko na mga nangyayari. Ang dami pong naiyak. Naku po. Ay. Alam nyo mga kababayan, ha, ngayon lang ako nakakita Dami talaga ngayong umiiyak sa mga nangyayari. na dumami na talaga sa mundo ang naging tanga, lalo na sa Pilipinas ngayong panahon na ito. Mamaya papaliwanag ko sa inyo kung bakit sa tingin ko naging tanga na ho ang mga ilan nating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa gobyerno. Grabe ho ang tatanga, grabe. As in ang tatanga. Pero kayo na lang po muna maghusga. Ipapaliwanag ko lang sa inyo kung bakit sa tingin ko at opinion ko mga ito ay mga Tanga talaga. nabawasan ng pag-iisip. Hindi ko alam kung nabaha o baka naman talagang yan ang epekto ng Coca-Cola, ha, Coca-Cola. Kasi dumadami na rin ngayon ng ang mahilig sa Coke na nasa gobyerno eh. Oo. May alam mo naman ang Coca-Cola, may meron yang addicting yan. Oh, 'di ba yung Coca-Cola? Oh. Tapos nilagyan mo pa ng Coke Zero. Alam naman natin yan eh. Kaya tuloy, tila napakarami ho ngayong parang may problema sa pag-iisip. Tila merong comprehension problem. Alam mo kasi ito ay na ho ito, napakalinaw ho Napakalinaw na po ng desisyon ng korte, napakalinaw na po ng sinasabi, pero sa kanila malabo pa rin. Ngayon, ultimong mga senador, pinaliwanag na isa-isa kahapon kung bakit, even if sila ho ay nasa side ni Marcos kasama ng alyansa, and yet they have to decide in favor of the Supreme Court. Yun nga, naintindihan na nila, wala na silang magawa. Kahit ayaw nila, kailangan nilang sundin kasi nga Supreme Court. Pero meron pa rin talagang mga antitigas na mga mukha. Alam nyo, kahit na naging desisyon talaga, is ganyan na. Ganyan na. Talagang hindi pa rin nila matatanggap yan. Kaya kasi sinasabi ko hindi nila matatanggap yan dahil yan ang kinatatakutan nila. No? Kasi kung walang kinatatakutan niyang mga yan, kung ano na yung naging desisyon ng Supreme Court, igagalang na nilang lahat yan. Kaya nga yung sinabi ni Sir Banat Bay, ultimo mga kaalyado ng alyansa dyan sa Senado is pumabor na sa desisyon ng Korte Suprema. Pero meron pa ring iba talaga na hindi matanggap-tanggap. Hindi dahil sa hindi nila matanggap, dahil na ganito, hindi, gusto naming impeach, hindi. Kaya nga sinasabi ko, etong mga to natatakot to Mantakin mo, syempre 2025 pa lang ngayon. Meron pa silang 2026 at kalahatian ng 2027. Once na si BP Sara ay hindi nila natinag hanggang kalahatian ng 2027, finish na. Diba? Finish na yon. Kasi alam nila kapag si BP Sara ang naging presidente ng Pilipinas, alam nila yung magiging balik Diba? Isa-isa sila ipapatawag. Diba? Doon sila natatakot, doon sila kinakabahan. Dahil alam nila sa sarili nila na napakalaki ng pag-asa na mag-landslide si BP Sara sa pagiging presidente. Sa totoo lang, ako, sinasabi ko, hindi kayo mag-comment yung mga labag sa sinabi ko na
baka mag-landslide si BP Sara sa pagiging presidente sa 2028. Ako, yun ang parang nagiging paniniwala ko, nakikita ko. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, doon sa kokontra sa sinasabi ko eh. Sige nga, magsabi kayo o magbanggit kayo ng pwede niyang maging katapat na tatakbong presidente sa 2028. Kapag meron kayong nabanggit na pwede na maging katapat niya, tignan natin. 'Di ba? Para sa akin kasi wala akong nakikita na kandidato na pwedeng tumapat kay BP Sara. Kita nyo naman sa pagiging vice president pa lang 32 million. 'Di ba? Lalo pa kaya ngayon. Hindi ko naman sinasabi na baka mag 32 million o mahigit pa siya sa susunod. 'Di ba? Ang sinasabi ko, yung lalo pa kaya ngayon, na nanalo siya bilang vice president, lalo pa kaya ngayon na napakalaki ng pag-asa niyang manalo. Feeling ko, ang vitamins na mga ito ay anesthesia. Wala nang pakiramdam. Manhid na, no? Diba? Pahiya na sila, feeling pa nila, sila ang tagapagsalita ng taong bayan. At saka kahit anong paliwanag sa kanila is hindi nila naiintindihan. Yun ang matindi ron eh. Parang wala kang pag-intindi, wala kang sentido komon. 'Di ba? Kaya parang mapapaos lang yung boses ng mga nagpapaliwanag sa kanila eh. Kahit yung mga senador, parang gusto magpapaliwanagin. Masisira lang ulo ng mga senado sa kanila eh. Kaya dapat hindi nilang pinapansin yung mga ganong klaseng tao. Kung ayaw nila doon sa naging desisyon ng Senado at ng Korte Suprema, di bahala sila sa buhay nila. Kung sa kanila, huwag na pabayaan na lang yung mga yan. Sasakit ng ulo nila dyan. At hindi, ito matindi. Sabi nga ni Senator Cayetano, Alan Peter Cayetano, it's time to move on. Tama na ito. Tapos na. Wala na. Deads na. Yes. Dapat na tayo mag-move on at marami pa tayong dapat pag-usapan. Mamaya may papakita ko sa inyo na dapat nating pag-usapan ha. At sabi ko nga, tama naman 'yun. Napakaraming problema ng Pilipinas ang dapat nating tugunan. Ang tagal na ng usapan tungkol sa mga Duterte at kay BP Sara. Hanggang ngayon hindi pa natatapos, samantalang tapos na. Napagdesisyon na. Nakapagbigay na lang desisyon ang Supreme Court na dapat nilang igalang. Kaso wala pa rin. No? Ayaw ninyong tutukan ang taong bayan. Ayaw ninyong patutukan. Samantalang yung mga senador, gustong-gusto na nilang magtrabaho. Gustong-gusto nilang isang tabi ang impeachment na yan. Tapos na yan eh. Gusto ng mga senador na gumawa ng trabaho para sa mga Pilipino na iba naman. Mag-move on na, tama na. Kaso hindi talaga eh. Talagang kayo na may gusto talaga dyan sa impeachment na yan, gustong-gusto nyong gumulo. Hindi ang mga Duterte ang nagpapagulo sa sitwasyon eh. Yung mga taong ayaw sa mga Duterte ang nagpapagulo sa sitwasyon dahil sa sobrang takot nila. Ayun ang nakikita ko, natatakot sila sa mga Duterte. Ayaw nilang makalaban ng mga Duterte ng patas. Sabi naman ito. Ang tindi naman ito. So, eto ho, pag-usapan muna natin yung mga umiiyak. Alam naman natin kung sino ang number 1 na umiiyak. Your guess is good as mine. Sino ba ang mahilig umiyak pagka sa mga Duterte? Kilala niyo kung sino? Ito yun. SP Cheese Escudero. Tanong niya, talaga bang accountability ang nais ng mga pabor sa impeachment o anti-Duterte lang talaga sila? Ang sagot ni Yusek Castro, anti-Duterte lang talaga kayo. Yan ang sinabi ni Cheese Escudero. Kasi meron naman mga hindi gusto si BP Sara Duterte. Kahit dyan si Escudero, sinabi niya, hindi niya gusto si BP Sara Duterte. Napakarami ho dyan sa mga bumotong yes na dapat nang i-archive ang impeachment. Di ba? Pero wala sila magawa eh. At least, alam mo yon, kahit wala sila o hindi sila supporter ng mga Duterte. Kumbaga, umano na sila. They chose to no to choice archive na and to follow no choice na. Ayan na yung desisyon eh. 'Di ba? Supreme Court. Yun ang importante doon, 'di ba? Pero sabi nga nito ni Cheese Escudero, napakarami talagang meron din talagang antay lang, 'di ba? Antay lang ng antay ng basbas. Hindi, feeling ko kasi, alam mo naman, sabi nga nila, pag may problema, may pera.
Kumbaga yung mga anti-Duterte talaga is ngayon naglabasan eh, 'di ba? Nakikita natin. No, pero hindi naman sila ganun karami. 'Di ba? Parang sinasamantala nila yung pagkakataon ngayon. Syempre, alam natin ang administrasyon at ang mga Duterte ay mayroong hindi pagkakaunawaan 'yan. Kumbaga sinasamantala ng mga anti-Duterte itong pagkakataon na to para gumawa sila ng matinding papel. Pag merong problema, may ipaglalaban. Pag may ipaglalaban, may pera. Oh, sabi pa, di ba, may nagkwento pa dati, nakalimutan ko na kung sino yung nagkwento nun. Isang official din, sabi, I think it was, if not Pulong, Baste, I forgot that, kung sino sa kanila. Ang nagsabing, bawat attend ng hearing ay merong budget. Wala tayong magawa. Budget. Kaya sila ingay putak ng putak kasi sayang nga naman yung pera. No. Paano sila mambababae? Paano sila makukuha ng mga pawok nila? Yung mga di ba? O yung isa naman, hindi na kumukuha ng walk, driver na lang. Wala ko sinabi kung sino, wala ko sinasabi. Tuloy natin ito ha. Ipakita natin itong play. Pasok. Okay, basang-basa mo naman si SP Cheese. Basang-basa o basang-basa? Paano mo nabasa? Manghula ka? Since day one din, basang-basa na ba? Hugas ka man. Bilang isa ring abogado, Hugas ito ka ang man. pananaw ni Palace Press Officer Claire Castro sa pag-archive ng Senate sa impeachment. Alam mo, pagka nakikita ko si Yusek Claire Castro, parang patawarin nyo na ako kayong mga abogado dyan. Patawarin nyo na ako. Pag nakikita ko si Yusek Castro, parang lumiliit ang tingin ko sa inyong mga abogado. Pero buti na lang, meron tayong mga Attorney Torion, meron tayong mga Jimmy Bondo, meron tayong mga etong Marcoleta. Kasi kung wala Para sa akin, no, si Attorney Jimmy Bondoc, no, para sa akin sana mabigyan siya ng pagkakataon na makapasok sa Senado sa 2028. No? Syempre, iba ding mga PDP laban, 'di ba? Pero si si Attorney Jimmy Bondoc tsaka si Vic Rodriguez, 'di ba? Sana mabigyan sila ng pagkakataon. tayong ganyan. Mga magagaling. Tapos sa makikita mo lang mga abogado, si Yusek Claire, 'di ba? Si Gadon, yung dating Maganda nga niya sa Senado, no? Kalimitan mga abogado 'di ba? Mas maganda 'yon. Mas alam natin na may magagawa 'yon. abogado na disbar. Kung ganun lang ang makikita mong mga abogado, talagang ayoko nang mag-abogado. Yung mga anak ninyo, huwag nyo nang paabogaduhin. Huwag nyo nang pag-aralin ng law kung ganyan din naman ang ending. Hindi, alam nyo, walang biro Kasi ako, sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit ko sinasabi, kung meron man akong isang pinagsisihan sa buhay ko, ay ikaw yun. Ay, hindi. Joke lang. Hugot yun. Gago! Pumapag-ibig. Hindi. Kung meron man akong pagsisisihan sa aking buhay, yung hindi ako nakinig sa aking tatay na mag-abogado. Pero every time kung nakikita si Attorney Claire at saka si Gadon, parang buti na lang di ako nag-abogado. Pero pag nakikita ko si Senator Torion, sila Marcoleta, sila Jimmy Bondoc, sayang dapat nag-abogado ko. Kaya sa akin ito walang biro ito, parang kasiraan sa akin pag nakikita ko yung mga yan. Parang bakit ganun? May abogado. Kumbaga pag yun ang naging basihan mo, no? Si Castro siya si Gadon para maliligaw ka. Ito palang ganyan. Articles laban kay Vice President Sara Duterte. Tingin ko lang, itong mga senador na to, piling ko lang to gusto talaga nilang i-dismiss, pero nagtatago ngayon sila sa decision ng Supreme Court. Nakatakas ng Senado sa judgment ng mga tao na sila ang pumatay sa impeachment. Hindi. Ayun na naman tayo Ginagamit na naman natin yung mga tao Anong mga tao? Sinong mga tao ba? Parang wala naman tayong nakikitang mga tao yung mga tao na yung mga pro-impeachment? Yung mga nagrararali? Nasaan? Gano'n pa silang kadami? Mas marami pa ata yung mga estudyante sa eskwelahan sa kanila Diba? Kaya ako talaga, dapat hindi na natin ginagamit yung salitang tao, taong bayan. Hindi na natin ginagamit yun yung tungkol sa impeachment ni BP Sara. Sa kanyo na gamitin yan kapag yung yung challenge ko na sinasabi na milyon-milyon muna ang ipakita nyo na gusto nilang ma-impeach si BP Sara. 'Di ba? Baka sakaling maniwala ako.
Pero hanggat wala kayong naipapakitang ganon na mga taong gustong magpababa kay BP Sara at gusto siyang ma-impeach, walang milyong-milyon, huwag natin gagamitin yung salitang taong bayan. Hindi ba tayo kinikilibatutan doon? 'Di ba? Halos ginagamit na lang natin yung taong bayan palagi pero wala namang presensya ng taong bayan na gustong ma-impeach si BP Sara. Ating! Parang kasing pinapalabas nila dito, parang parang kahit magdesisyon yung Supreme Court is kailangang wag tayong sumunod sa Supreme Court. Bastusin natin. Bastusin nyo. 'Di ba? Samantalang sila yung gumagawa ng batas tapos sila yung susuway sa batas. Eh di wow. Ewan ko talaga. Hindi ko mag-gets kung saan nang gagaling itong taon to. 'Di ba? Kasi ang linaw-linaw na unang sinabi Kumbaga, ng Supreme Court ang tumapos ng usapan eh. Kaya sinundan na lang ng Senado to eh. 'Di ba? Walang kinalaman yung Senado rito. Supreme Court ang nagdesisyon nito. Ay nako. Court mulat sa pool. Yun ang sinabi ng Supreme Court, mulat sa pool. Ha? Wala ho ito. Sabi nga ni pangalan nito, napakaganda ng paliwanag ni Cayetano diyan eh. Wait lang. Ano ba yung sabi ni Cayetano? Nakalimutan ko na kasi kung anong title ng pelikula na yun eh. Hindi kasi ako nanonood ng pelikula eh. Hindi kasi sabi ni Cayetano, di ba? Iba yung pinagkaiba nung may nangyari, tapos mali yung nangyari, at yung wala talaga nangyari. Okay? Kasi parang ang lagi niyang ang binabanggit yung pelikula ni Sarah Geronimo na There Was No Us. Di ba? Parang gano'n, yung sinasabi. Ano ibig sabihin yun? Ganito nga ang halimbawa niya. So kunwari ako at saka si Ibana, halimbawa lang naman. Hindi ko kursunada si Ibana, baka yung mga nagtatanong dyan. Sasabihin ko kay Ibana, Ibana, bakit mo naman ako ginos? Bakit mo naman ako hiniwalayan? Anong pagkakamali ko? Ganun naman si Ibana. Sagot ni Ibana, Banat Bay, in the first place, walang tayo. Hindi tayo naging bagjowa. Ano sinasabi mong iniwang kita? Hindi, marami akong kilalang ganyang babae. Nung kapanahonan ko nung high school, may ganyan isang babae sa akin eh. Nagsumbong siya dun sa... Ayoko na paalala yun, ayok. Nagsumbong siya dun sa youth pastor namin. Sabi sa youth pastor, umiiyak, sabi niya, si Brother Bay, iniwan ako, hindi na ako pinapansin. Iniwalayan ako. Alam mo, sabi ko talaga sa sarili ko dun sa discipler ko, sabi ko, brother, hindi naman kami naging... Ano sinasabi niya, hiniwalayan ko siya? Hindi naman kami naging... Nag-high lang ako. Kumain lang kami, nagkape lang kami. Walang nangyari sa amin. Pero ano sinasabi niya, hiniwalayan ko siya, ginost ko daw siya. Hindi na kami naging. Parang ganito yung sinasabi ng Supreme Court. In the first place, hindi mali yung impeachment na ginawa ng Congress o ng House o yung pinasa ng House. Hindi mali yung impeachment. As sinasabi ng Supreme Court, walang impeachment. Kasi illegal ang ginawa nila, kaya therefore, walang impeachment. Yun ang sinasabi doon sa batas. Nagkaroon ng apat na impeachment, no? Desisyon. Ano nga? Desisyon dapat of the isa-isa Supreme lang. Court of SC. Ano yun? Chotomate. Ha? Kasi nakalimutan ko yung ha? Sorry. Ito. Hindi, kasi... Yan. Mali. Sorry naman. Ha? Medyo, kasi itong ko ngayon eh. Alam mo yung computer ko ngayon naglolo ko parang mga jowa niyo eh. Ha? Basta, nakalimutan ko na. Anyway, ito na nga po. Tuloy natin to. Kasi ang tinutuloy nila Supreme Court. Sa kanyang vlog, sinabi ni Castro na tila nagtatago sa likod ng Korte Suprema ang senator judges dahil kung tutuusin, hindi lang pag-archive ang recourse bunsod ng immediate and executory ruling ng SC. You can also show respect by not making any action, saying na let's wait for the final decision of the Supreme Court. And then kapag naging final ito at sinabi talaga no jurisdiction, then you cannot do anything but to abide by the law. Hindi pa ba final yung naging decision ng Supreme Court? Ganon? Parang hinihintay pa na baka mamaya magbago isip ng mga yan.
Parang laban bawi ba? Ganyan ba ang Supreme Court? Lalaban sila tapos biglang babawi tapos lalaban uli? Ay nako, parang wala silang isang desisyon? Ay, parang ganun ba yon? Na kailangan hintayin pa? Baka mamaya magbago. To abide by the proceedings or decision of the Supreme Court. Yun lang. Ba't kailangan i-archive? Giit din ni Castro, hindi dahil archive na ay patay na ang impeachment. Isinantabi lang daw ito. Yun nga lang, hawak pa rin ng mayorya ang desisyon kung bubuhayin pa ito. At dahil may mga senator judge gaya ng presidential sister na si Amy Marcos at Bato de la Rosa na obvious naman daw nakakampi ng bise, hindi masasabi kung ano ang tsansang muling gumulong ang bola. At ang buong impeachment case na ito, problema at gastos pa na matagal na raw sanang natapos kung nagsalita lang si VP Sara. Hayaan natin sila dyan. Si Senado, cargo nila yan. Let's just pray na dapat managot, ay managot. Diba? Ay, tama. Dapat talagang managot. Hindi. Alam mo kung bakit dapat managot? Kasi palpak talaga yung impeachment eh. Kaya nga, di ba yung sinabi ng Supreme Court na void ab initio? Simulat sa pool, wala. Palpak, mali, hindi tama. So, void. Kaya nga, yun ang sinabi ng Supreme Court. Simulat sa pool. Sa Tagalog yun. Void ab... nakalimutan ko kung ano yung meaning nun sa English. Basta ang ibig lang sabihin, void from the beginning. Di ba? So, simulat sa pool, sa Tagalog, wala. Void. Olat. Nga. Yan ang ibig sabihin yan. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin ang boses na yon ng video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Banat Bay. Kayo mga katunay, ano masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.